Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ngayong araw ay nakaschedule na akong umuwi sa aking temporary vacation. Nagsimula ang umaga sa paglabas ng sinampay na labahin upang matuyo na mabilis at nang mailabas ang sinampay ay agad naman akong sumugod from Riga to Satwa para magpagupit sa barbershop na palagi kong pinagpapagupitan. Kahit may kalayuan ay pinili ko pa rin dayuhin dahil dito ako regular na nagpapagupit. Matapos nga akong magupitan ay agad ako nagpa-print ng hard copy ng aking air ticket para may kopya ako as reference sa aking flight. Mainit man ang panahon ay dinayo ko pa rin ito kahit may kalayuan sa aming lugar dito sa Moracabat. At nang magutom ay bumili na lamang ako ng lutong ulam para may makain bago umalis. Pinili ko na lamang magtaxi sa mga oras nito dahil late na kami makakaalis ng Moracabat area papunta sa airport. Ito nga pala ang kaunahan ko experience sa serbisyo ng Emirates Airlines. Noong mga nagdaang araw ay inabisuhan ko na ang aking kapatid sa petsa ng aking alis nang siya ay makapagpaalam sa kanyang trabaho kung sakaling ako ay miyahatid niya papunta sa airport. Bigla akong naisip na pangalawang alis ko na pala mula na magkaroon ng trabaho ang aking kapatid dito sa Dubai. Kaya naman hindi ko alam kung naiinggit ba siya sa aking umalis ng bansa pabalik ng Pilipinas dahil hindi pa niya uli na-experience bumalik ng bansa. Mapalad ako at naasikaso ko ang pag-reroute ng aking ticket from Singapore Airlines to Emirates Airlines para magawa ng paraan ng aking pag-alis. Pinili kong kuhanan ng mga kaganapan ng aking pag-alis sa serbisyo ng Emirates Airlines. Para sa akin ay hindi typical ang pag-alis kong ito dahil sa pamamagitan ng pag-alis kong ito ay ako'y naninirahan bilang isang bed space. Hindi kagaya noon na nakapartition ako at maaari kong iwanan ang anumang gamit ko na maiiwan. Kinailangan kong ihanda, iligpit ng maayos ang lahat ng aking gamit para i-endorso ito sa aking kapatid. Dahil bilang isang bed space ay may kaliitan lamang ang aming espasyo sa paninirahan. Nakakatuwang pagmasda ng paligid pag ikaw ay bumiyahe ng Emirates Airlines dahil ito ay unang-una kong experience sa paglipad sa pamamagitan ng serbisyo ng Emirates Airlines. Nakakamanghang pagmasda ng isang malaking lift pampasahero papunta sa susunod na baitang para makasakay sa tren papunta sa eroplanong sasakyan. Malawak ang lift na ito at kayang maka-accommodate ng maraming pasahero papunta sa susunod na baitang. Sa kasalukuyan sa Dubai, ito lamang ang nag-iisang airline na may lipad sa iba't ibang ruta ng bansa. Ito'y dahil may restriction pa rin ng iba't ibang ruta ng eroplano papunta at paalis ng Dubai. Ang preparasyon sa aking oras ay tama lamang at sakto, hindi masyadong maaga at hindi rin gasinong late. Sa ganitong paraan ay makakapili pa ako ng tamang pwesto na aking gusto para makapagpahinga ng kaunti. Habang naghihintay ako ng oras ng aking lipad, ako ay umidlip ng konti para makapagpahinga na rin. Nasanay na nga pala ako na hindi ko sinasabi kung kailan ako umuwi ng Pilipinas para maiwasan na rin ang ibang hassle ng mga ibang magpapadala o mga bilin ng kung sino-sino. Napakasmooth nga pala ng mga transaction dito kahit na nag-iisang airline lang ang available, mapa-manual check-in man o electronic check-in. Para sa akin ay pinili ko na lamang mag-electronic check-in at magpa-assist sa personnel. May napansin din akong pasahero na groove sa pagsayaw habang nakikinig sa kanyang headphone. Natuwa naman ako sa kanyang pagsayaw kaya naman nakuhanan ko rin siya ng kaunting clips. Ang pagtawag ng mga passenger ay by category. Kaya naman matapos ma-check ang aming boarding pass at passport ay agad na rin kaming pinag-proceed sa hallway papunta sa eroplano. Maayos at disiplinado naman ang mga tao at pasahero papunta sa hallway habang naghihintay na makarating sa pinto ng eroplano at assist sa kanilang mga designated seats. Medyo nagkakaroon lamang ng kaunting traffic dahil chine-check nga nila ang boarding pass seat number para naman ma-assist sa tamang upuan na kanilang karoroonan. First time experience ko nga pala ang Emirates Airlines kaya naman hindi ko maialis sa aking sarili na makuhanan ng video clips ang aking bawat madadaanan. Ako ay namangha at hindi ko maialis sa sarili ko na maikumpara ito sa mga airlines na aking nasakyan. Hindi ko rin naman inaansahan na mariroute ang aking flight sa Emirates dahil nga sa kanseladong flight ng aking naunang airlines na pinagbukan. Sa mga pagkakataong ito yung masuri kong binubusisi ang mga pribilehiyo na kasama sa airlines na aking sinasakyan sa ngayon para maikumpara sa mga datihan ko nang na-experience na airlines. Malamang sa may mga kaya sa buhay o nakaka-afford ng ganitong airlines ay sabihan na napaka-OA ko naman magkomento sa airlines na aking na-experience sa ngayon. Ito'y sa kadahilanan na mula no ako'y nakapag-book ng murang ticket sa ibang airlines biglang tumatak sa isip ko na hindi naman mahalaga sa akin ng airlines kung anong sasakyan. Ang mahalaga sa akin ano't anumang eroplano yan makakauwi pa rin naman ako ng Pilipinas. At ito na nga ang mga ginagawa ng mga first timer sa big aeroplano kanilang sinasakyan. Selfie dito, selfie doon hanggang sa manawa ka sa kakukuha ng litrato hanggat gusto mo.
take the best selfie na mai-upload sa mga social media. Nag-announce na nga ng safety precaution guidelines ang eroplano para makapag-ready na mag-take off papunta sa Himpapawid. Isa rin sa ginagawa ng karamihan ay ang kuhanan ng video clips ang pag-take off ng eroplano para may pang-upload o may pang-reels sa social media. Bago nga lumipad ng eroplano ay tayo ay nag-pray na magkaroon tayo ng safe trip sa pag-take off at pag-land sa Manila. Napakasarap ng mga pagkain inihain at talaga namang mabubusog ka ng todo-todo kaya mapapaselfie ka na lamang sa CR. Sa mga pagkakataon ito ay nagpalipat ako sa behind the aisle dahil mother and daughter kasi ang kasama ko sa upuan at beside ako sa window at mahihirapan akong pumunta ng washroom kung sakasakali. Pero dito sa aisle napaka-komportable ng pwesto ko dahil talaga namang ramdam ko yung luwag dahil bakante rin yung katabi kong upuan. Sa sobrang kakomportablehan nakapanood pa ako ng isang movie dito sa aking seat assignment at na-enjoy kong manood habang ako ay nagpapahinga. At ang title ay Isang Komedya sa Langit. Maganda yung story niya. Kaya kung hindi nyo pa napapanood tong movie na to, panoorin nyo. Talaga namang makaka-relate kayo sa mga pangyayari na nangyari noong unang panahon at sa kasalukuyan. Dahil ito'y halo ng kasaysayan at komedya. Nang malapit na mag-take off ay nag-prepare na naman ng snacks na napakasasarap. At nang malapit na nga kami mag-land ay pumesto na ang stewardess sa kanyang pwesto para makapag-ready ng pag-land ng eroplano. At sa mga oras na ito, humingi ako ng pahintulot na makapag-selfie sa stewardess para naman mayroon akong souvenir na ako ay naka-experience sumakay ng Emirates Airline. At sa pagkakataong ito ay lumapag na nga po kami sa Singapore Airlines kung saan lilipat kami ng eroplano para sa biyahe ng Singapore to Manila. Kailangan lang ay matalas ang iyong mga paningin sa mga signages kung saan ikaw ay tatransfer sa ibang eroplano para hindi ka maligaw dahil magta-transfer ka pa sa ibang terminal sa airport ng Singapore at kailangan mabusisi ring ma-check ang iyong ticket kung saan terminal ka dapat mag-proceed para hindi ka maligaw kung saan terminal ka papunta sa iyong next destination. Sa biyahe kong ito ay dumating ako ng Terminal 1 papunta sa Terminal 2 kung saan kakailanganin ko sumakay sa Skytrain ng Singapore papunta sa susunod na terminal ng aking biyahe. Tips nga pala sa may mga connecting flight na kagaya ko, mas mainam na makapunta kayo sa terminal na inyong liliparan bago pa man ang oras ng inyong flight dahil minsan ay nagkakaroon ng aberya lalo na at kung hindi kabisado ang lugar ng pasikot-sikot ng Singapore Airport dahil napakalawak at magkakalayo ang terminal ng kanilang mga airport. Nakakailanganin mo pa sumakay ng Skytrain bago ka makapunta sa ibang terminal. Kung madalas ka naman bumibiyahe sa Singapore Airport at kabisado mo na ang mga bawat terminal ay wala namang problema. Yun nga lang ay nakakapagod maglakad dahil napakalalayo ng mga lakarin at kung hindi ka naman sanay sa mga lakarin ay talagang mananakit ang iyong paa at binti sa kalalakad. Kaya mas mainam pa rin na makarating ka na mas maaga para makapagpahinga ka kapag nakarating ka na sa iyong gate border. At habang nagpapahinga ka, pwede kang mag-check ng emails, mag-browse sa Facebook, at makapaglibang-libang habang nagpapahinga. Ngayon ko lang din naisip na maganda pala na may 2 hours gap talaga kapag meron kang connecting flight dahil hindi ka mahahassle pag magta-transfer ka pa sa napakalayong terminal na iyon lalakarin. Nakaugalian ko na nga kumuha ng video habang naglalakad patungo sa eroplano at habang kumukuha ng mga freebies, headsets, papunta sa designated seating arrangement na assigned para sa akin. Approximately 4 hours lang naman ang biyahe ng Singapore to Manila kaya hindi na ako masyadong kumuha ng mga video dahil puno na ang memory ko. Pero kinuhanan ko pa rin ang papunta sa aking seating arrangement. At muli, magbibigay ito ng mga announcement para sa mga security purpose sa pagsakay ng eroplano kung sakaling may mga emergency cases na mangyari man sa eroplano. At paglapag nga ng Manila International Airport ay inantabayanan ko na ang aking luggage para madali ko na itong makuha dahil excited na rin akong makita at makasalamuha ang aking baby na si Cody Melvin. Kaya naman pagkatanggap ng aking luggage ay tinitingnan-tingnan ko na rito ang pagbubuk papunta sa Makati
para naman makasakay na ako ng Grab at makakating sa destinasyon ng aking pupuntahan. Kaya naman habang nasa Grab ay hindi ko alam kung anong mararamdaman ko at ano magiging reaksyon ng bata sa akin sa first time naming pagkikita. Iniisip ko rin kung madali niya ba akong mare-recognize bilang dada niya or daddy. Unang bumungad sa akin si Miguel na pamangkin ng aking partner na kaagad naman nag-bless at maya-maya ay inilabas na si Cody na hindi may pinta ang itsura kung ano ang magiging reaction sa akin. Hi, Cody! Brrr. Dada! Daddy! Daddy! Tumawa na. Daddy! Daddy! Brrr! Brrr! Wait lang mo. Para pumasok. Dali lang po. Cody-san! Hi, Cody-san! Cody-san! Mabibigla naman si mama niya. Cody-san! Nalik. Cody-san! Tataka siya. Ha? Dada, dada. 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 Dali. Dada. Dali na. Dada. Hindi ba? Alam, ganinin mo. Cody-san. Relax. Clap your hands. Clap your hands. Huwag ka titin siya. Clap your hands. The wheels on the bus go round and round. Round and round. Round and round. The wheels on the bus go round and round. All through the town. Are you Cody-san? Huh? Oh? Are you Cody? Huh? Oh, dada, dada. Kontak natin. Kay mama niya. Dada. Pakita Dada. kayong dalawa. Ha? Usapin Big siya. boy ka na, baby. Ha? Big boy. Ha? Ha? Makikita ang reaksyon ni Cody-san na hindi alam kung ano magiging reaksyon para sa akin, na tila ba seryoso, at nang ipakita ko sa kanya ang pinapanood niyang The Wheels on the Bus ay talaga namang natunganga at natulala na lang siya sa cellphone dahil na parang naaalala na niya na ako pala ang daddy niya. Kaya naman nag-group na siya at nagda-dance na siya nang makita na niya ang pinapanood niya ay naging happy na siya. Kaya hanggang sa muli, paalam! Kamaster Kabisyo.